Dapat bang si Slater Young lang talaga ang sisihin sa matinding baha sa Cebu? O ginagamit lang siya para ilihis ang atensyon sa mas malaking issue? Viral ngayon ang pangalan ni Slater Young dahil sa Monterrasas project niya, isang high-end residential development na itinayo raw mismo sa bundok ng Cebu. Maraming netizens ang nagsasabi, ayan kasi, tinabasa ng bundok, kaya bumaha. Pero teka, hindi ba't hindi pwedeng basta-basta magpatayo ng ganitong kalaking proyekto kung walang approval mula sa city government at DPWH? So, kung may mali man sa planning o sa drainage system, hindi ba dapat tanungin din kung sino ang pumirma at nagbigay ng go signal? Ang mas nakakagulat, may mga nagsasabi na baka nililihis lang ang issue. Kasi habang lahat ng mata ay kay Slater Young, baka naman may mga flood control projects na ginastusan pero hindi natapos o tinipid. Ilang taon na rin nating naririnig ang reklamo ng mga taga Cebu tungkol sa baha. Kahit walang Monterrasas, lumulubog pa rin ang ilang lugar kapag umuulan ng malakas. So, ang tanong na ngayon, si Slater lang ba talaga ang dapat sisihin? O dapat nating tanungin kung bakit taon-taon pare-pareho pa rin ang problema ng baha kahit may budget na inilaan para rito? Baka nga hindi lang ito tungkol sa isang luxury housing project, kundi tungkol sa kung paano pinapatakbo ang flood control system sa Cebu. At kung totoo man na may kapabayaan o korupsyon sa likod ng mga proyekto, baka panahon na para lahat ng sangkot, hindi lang si Slater, ay managot. Kasi kung hindi, mauulit lang ng mauulit ang ganitong trahedya. At habang nag-aaway tayo online, may mga pamilyang patuloy na lumulubog sa baha.